Please like and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga video na aking i-upload. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 4 Mr. De La Cruz, you can do whatever you want. Jonathan originally wanted to send Cyrus out of the Converge building. After all, si Cyrus na ngayon ang chairman ng Converge Group na may estimated worth na $5 trillion. As his subordinate, natural gusto ni Jonathan na magpakitang gilas sa kanya pero hindi niya ini-expect na magmamadali siyang umalis. Sumakay na agad siya sa elevator bago pa man siya makasagot. Jonathan had to wait for the elevator to come up before hurrying down the lobby, pero nung pagkalabas pa lang niya nung elevator, nakita niya agad ang eksena ng sexing babae at ng maraming security guards na nakaharang sa harapan ni Cyrus. Biglang nanlamig sa takot si Jonathan. Mr. Lopez, bakit po kayo nandito? Tumingin si Yeng Perez sa likuran ni Cyrus at napasigaw ng may shocked expression sa mukha. Miss Perez, what are you doing? Jonathan stepped forward and asked angrily. Sir Lopez, minanyak ng pulubing to si Manager Perez, tinuturoan niya lang siya ng leksyon. Pasweet na sigaw nung receptionist, not knowing what would happen to her next. Pulubi, hindi napigilan ni Jonathan na matigilan nang marinig niya ang sinabi ng babae. Tinuro niya ang babae sa front desk at sumigaw, "You're fired now, pack up and get out of here right away." Mangiyak-ngiyak na tinignan ng babae si Jonathan na may naguguluhan na ekspresyon. She weakly uttered, "Sir Lopez, ano pang sasabihin mo?" Ang sabi ko, "Sis auntie ka na, bingi ka ba?" Poker face na sigaw naman ni Jonathan. Pagkatapos ay lumingon siya at tinanong si Cyrus sa napakagalang na tono, "Chairman De La Cruz, okay lang po ba kayo? This is all my fault. Why didn't I go with you?" "Don't worry," Cyrus replied faintly. Nang marinig ng lahat ang mga sinabi ni Jonathan, lahat sila ay naestatwa sa kanilang kinatatayuan, at nanlaki ang mga mata sa sobrang gulat. Just now, did the famous general manager of Converge Group really call a poor boy chairman, who came out of nowhere? Chairman, Yeng was stunned silly at this time and looked at Cyrus with dull eyes. Sir Lopez, anong nangyayari? Nauutol na tanong ni Yeng kay Jonathan. Anong nangyayari? Bilasan mo at humingi ng tawad kay Chairman De La Cruz. He is the new chairman of our company, Jonathan shouted expressionlessly. After hearing this, hindi na nagdalawang isip pa si Yeng. She quickly said to Cyrus with a terrified expression, "Chairman De La Cruz, pasensya na po talaga sa nangyari kanina. I've offended you by being ignorant. I'm really sorry." After saying this, Yeng directly bowed to Cyrus, dahil nabasa ng kape, yung low-cut blouse niya kanina. Nung yumuko si Yeng, direktang na-expose ang makinis at maputing cleavage niya. Nagulat si Cyrus nang makita ito, napabuntong hininga na lang siya sa isipan niya. Mas attractive talaga ang babaeng ta kesa doon sa mga babae sa school. Just this glance, one can have an impulse to bed her. Mr. De La Cruz, what do you want to do with this woman? Mahinang tanong ni Jonathan kay Cyrus. Yeng was shocked when she heard Jonathan's words. Agad siyang tumakbo sa tabi ni Cyrus at sinabi sa napakahinang boses, "Chairman, please, wag mo akong sisantihin. As long as you don't fire me, I can do whatever you want me to do. The Converge Group is a huge enterprise that many people once get into." Isang department manager na ngayon si Yeng, at sumasahod ng hindi bababa sa 800,000 pesos. She doesn't really want to lose her job because of this. Kahit anong ipapagawa ko. Saglit na natigilan si Cyrus. Seeing Cyrus' attitude, Yeng exclaimed in her heart, "It's my chance," and quickly replied, "Yes, as long as you want it to." Chairman, pwede mong utusan ang iba na gawin ang lahat ng gusto mo. Kusang lumapit si Yeng kay Cyrus habang nagsasalita siya. Her tone was ambiguous and her expression was extremely enchanting. To be the chairman of Converge Group at such a young age, one can see that he has a lot of family connections. Obviously, Yeng has other idea in mind. Kung talagang madidiki siya kay Cyrus, ang posisyon niya sa kumpanya ay mas magiging secure. Okay, simula ngayon, pagiging janitress na ang trabaho mo, malumanay na sabi ni Cyrus, at dirdiretsyong naglakad palabas ng kumpanya. Naiwang nakatulala si Yeng na may galit at may napahiyang ekspresyon. She didn't expect na hindi man lang natukso si Cyrus sa kagandahan niya,
Ang malala pa, ginawa niya siyang cleaning lady. Narinig mo ang sinabi ni Chairman De La Cruz kanina, blankong tanong ni Jonathan kay Yeng, na narinig ko, mabilis niyang sagot, anyway, mas mabuti pa rin ang pagiging janitress kaysa direktang matanggal sa kumpanya. Sa kabilang banda, after nung kanina, feeling ni Cyrus na hindi talaga scam lang ang nangyari ngayon pero totoo talaga, kung hindi direktang sisibakan ni Jonathan ang mga empleyado niya para lang sa kanya, plano niya sana ngayon ay maghanap ng pinakamalapit na bangko, para ma-check kung pwede nga talaga siyang mag-withdraw gamit ang card na binigay ni Jonathan sa kanya, kaso biglang nag-ring ang cellphone niya, tol, san ka na, bakit di ka pa bumabalik, nakalimutan mo na ba na may afternoon classes tayo, nagmamadaling sigaw ng isang binata sa kabilang linya, ang tumawag sa kanya ay si Liam Manalo, isa sa iilang kaibigan niya sa school, S***T, nawala nga sa isip ko, bulalas ni Cyrus, at pagkatapos ay mabilis na sinabi, babalik na ako ngayon, bilisan mo, bulong ni Liam sa kain-end ang tawag, sumakay siya sa nakahintong taxi tsaka mabilis na binagtas ang daan papunta sa Laguna University, dahil hindi naman ganon kalayo ang Laguna University sa Converge Group, hindi na late si Cyrus, nang makapasok na siya sa classroom, nakita niya na lahat ng estudyante sa loob ay medyo weird na nakatingin sa kanya, sina Faye at Kai naman ay magkatabing nakaupo at sweet na nag-uusap, when Cyrus saw this scene, a strange emotion appeared in his heart, Faye never Saturday with him when they were together, obviously, alam na ng mga estudyante sa klase na dinomp siya ni Faye, pre, okay ka lang, mahinang tanong ni Liam sa kanya, ayos lang, malumanay naman na sagot niya, narinig ko na kayo daw ni Faye. Tol, wag munang lagyan ng asin ang sugat, Liam was gently reminded by another boy sitting beside him. He's Ryan Legaspi, Cyrus' other friend, usually sa school, sina Ryan at Liam talaga yung laging tumutulong kay Cyrus, talagang tanda ni Cyrus ang kabutihan ng dalawa, okay lang talaga ako, tinignan niya sa mata sina Liam at Ryan, at ngumiti tapos ay naglakad na siya papunta sa huling row ng upuan tsaka umupo, sa isip ng dalawa, baka nasa bad mood si Cyrus kaya di na nila siya inistorbo, pero sa totoo niyan, hindi naman niya iniisip ang breakup nila ni Faye pero kailangan niya lang ng katahimikan para isipin ang nangyari ngayong araw, he thought all this was incredible. Sa umaga, hiniwalayan siya ni Faye kasi wala siyang pera, pagkahapon, naging isa siyang trillionaire, this made Cyrus astonished and feel surreal, hindi ko alam kung ano ang iisipin ni Faye kung malaman niyang napakarami kong pera, tumingin si Cyrus kina Faye at Kai, at hindi maiwasang mapabuntong hininga ng mahina sa sarili niya, mabilis na natapos ang klase, guys, gala at kain tayo, pagkaalis ng teacher, isang napakagandang babae ang tumayo at nakangiting sumigaw, hindi maiwasan ni Cyrus na tumingin sa babae, nakasuot siya ng mixing plain knitted sweater na parang paputok na dahil sa dibdib niya, on her lower body, she's wearing a pair of tight denim hot pants, which tightens around her hips, showcasing her beautiful and provocative curves. Further down, there are pair of slender and straight beautiful legs, and a pair of canvas shoes on her feet. She looks very young, beautiful and energetic. This girl name is Ann Zapata, the class president, mabait na babae si Ann na may inosente at dalisay na puso, hindi niya kailanman minaliit si Cyrus dahil mahirap lang siya, on the contrary, makailang beses niya nang tinulungan si Cyrus, yes, makakakain na rin, syempre si President na ang nagsabi oo agad yan, the student in the class began to respond, mabilis na pinuntahan ni Liam si Cyrus tsaka inakbayan siya at sinabing, tere pre, sama ka ngayon, matagal nang walang get-together ang klase natin, Liam, bakit mo isasama ang pulubi na yan, walang pera yan para pumunta. At this time a high-heeled girl in a white dress shouted at Liam, tinignan ni Cyrus ang babae, siya si Diana Lising ang best friend ni Faye, may kaya ang pamilya niya, mukha siyang mabait pero sa totoo niyan, napakababa ng tingin niya kay Cyrus at kadalasan ay pinapahiya at binubuli niya siya pero dahil alam ni Cyrus na may gangster na boyfriend si Diana sa labas ng school, tinitiis na lang niya ang manga ginagawa niya sa kanya, at isa sa malaking dahilan kung bakit iniwan ni Faye si Cyrus, at naging girlfriend ni Kai ay dahil sa mga sulsol ni Diana, oo nga, how could a poor guy like Cyrus have the money to go to a dinner party, sabi pa ng isa pang best friend ni Faye si Jenny Sandoval, Diana, Jenny, bakit ganyan kayo magsalita? Medyo naiinis na sigaw ni Liam,
Totoo namang walang pera para pumunta sa dinner party ang basurerong te, diba? Ilang beses na rin nag-get together ang class natin, nakita mo ba siya na sumama kahit ni isa man lang? Diana rebutted with pursed lips, kung wala nga talagang pera si Cyrus. Ililibre ko siya, bakit kailangan mo pa siyang pahiyain dito? Naiinis na rin si Ryan kaya nakasimangot siyang sumigaw, haha, ang yaman mo naman pala Ryan, libre mo rin ako, poker face na sigaw din ni Kai nang marinig niya ang sinabi ni Ryan. Ryan turned to look at Kai's position, and a trace of entanglement flashed in his eyes. Although his family situation was good, it was still far worse than Kai's. Ryan didn't dare to offend him so he had to shut his mouth. Mag-chip in din ako para kay Cyrus kasi classmate ko din siya, okay na ba yun? The class president and seemed to be unable to stand it anymore, she exclaimed with a frown marring her face. Natigilan si Kai nang marinig si Anne, a trace of hesitation flashed in his eyes, but he didn't say anything more. Press, wag muna akong ilibre, may pera ako. At this time, Cyrus shouted in a flat tone. After hearing his words, all the students in the room were surprised, with an expression full of disbelief on their faces. Hindi kasi nila ini-expect na sasama talaga si Cyrus, hindi tulad nung dati, you must know, they're already second year student, 2 years na silang magkaklase at sa loob ng 2 taon na yun, ni isang beses hindi pa siya sumama sa mga gatherings nila. The reason is, of course, dahil wala siyang pera, nag-alinlangan saglit si Kai nang tinignan niya si Cyrus, pagkatapos ay nakangiti niyang sinabi, oh, may pera ang basurero para pumunta sa party ngayon. Cyrus, we've known each other for a long time, but you haven't been to a party, otherwise, how about inviting everyone out for dinner today, bro? Huwag ka ngang mag-joke, kung manliliber nga talaga ang garbage collector na to, kakain ako ng basura sa harap ninyo, kantsaw ng isang matabang lalaki. Okay, since everyone is so interested, manliliber ako ngayon, napakakalmadong sagot ni Cyrus. After hearing his agreement, the fat man's smile instantly solidified, and the surrounding students were stupefied. No one thought that he would actually agree to Kai's request.